Okay, so ang una natin gagawin guys ay pakukuluan muna natin itong 1 cup ng munggo. Ito yung gagamitin nating palaman. So pakuluin lang natin ito pero hugasan muna natin para matanggal yung mga hindi dapat dyan. So palutangin natin yung mga walang laman sa loob. Ayan, ayan. So, and then kapag nakita nyo wala nang lumulutang-lutang dyan guys, pwede nyo na itong lagyan ng sapat na tubig para mapalambot itong ating munggo. So, ito na nga guys, malambot na yung ating munggo. Luto na siya. Wala na rin siyang tubig sa ilalim at imamash na natin ito. So, gumamit lang kayo ng kahit anong pwedeng pang mash. Pwedeng blender, pwedeng food processor, pwedeng rolling pin. Pero ako guys, gagamit ako nito. Itong almirez ko, yung gagamitin ko. Medyo mabigat kasi ito guys. Ito yung magandang pang mash guys. Ayan o. So, i-mash lang natin ito guys hanggang sa maging smooth na siya. So, diba? Ang dali-dali lang oh. So, ayan guys. Smooth na nga siya. Tapos guys, titimplahan natin ito. Ayan. Titimplahan natin itong ating palaman. So, ayan guys. Maglalagay ako dito ng 2 tablespoon ng milk powder. Pwede rin po kayong gumamit dito ng evaporated milk kung trip nyo po. Okay? So, haluin lang natin ito hanggang sa mag-combine sila. So, tapos guys, titimplahan pa natin ito o lulutuin pa natin ito. Okay, sa isang pan ay maglalagay ako ng mga 2 tablespoon ng tubig. Tapos, 1/3 cup ng asukal. Kahit anong kulay ng asukal ay okay lang. Tapos, tunawin lang natin ito. At kapag tunaw na nga siya, yung asukal, ay ilalagay na natin itong mga 1 kutsara lang ng margarine. Pwede kayong gumamit dito guys ng butter. Okay, so tunawin lang natin yung margarine. Tapos guys, maglalagay din po ako dito ng mga 1 teaspoon ng vanilla extract para medyo mabango-bango ang ating hopya. Tapos guys, ilalagay na natin dito yung ating mashed munggo. Yung minash natin na munggo. So, haluin lang natin ito hanggang sa mag-combine sila, hanggang sa ma-absorb ng munggo yung liquid na ginawa natin. Ilalagay din ako dito guys ng mga 1/4 cup ng flour. Kahit anong flour, okay lang. So, ang ginamit ko ay all-purpose flour. So, kukulayan ko rin ito guys. Optional lang naman. So, kahit konting kulay lang. Pwede kayong maglagay dito guys ng kulay violet or ubi flavor, ganon. Ayan. So, kung anong trip nyo. Ako lang, para hindi lang masyadong boring, nilagyan ko lang ng konting kulay. So, tapos guys, set aside muna natin ito. Kasi gagawa naman tayo ngayon ng pabalat niya. Okay? So, simplihan lang natin ang paggawa ng pabalat. Gamit ako dito ng 2 cups ng all-purpose flour. Ayan. Tapos, lagyan natin ng bilog dito sa gitna. At dito natin ilalagay yung ating 2 pirasong itlog, 1/4 cup ng oil, tsaka 1 teaspoon ng vanilla extract, and then 1/3 cup ng asukal. So, itong asukal natin, ginamit ko ay white. Pwede dito wash guys. Huwag naman yung pulang-pula. So, haluin natin ito hanggang sa matunaw ang asukal. And then, saka natin igigit na yung flour. So, haluin lang natin ito guys hanggang sa mag-combine sila. And then, mamasahin natin ito. So, gamitan na natin ito ng mahiwagang kamay. Ayan. Kasi iba talaga guys kapag kamay ang ginamit natin sa pagmamasa. Iba yung dating, iba yung resulta. Talagang parang masisense mo yung texture niya. Mararamdaman mo ba? Ganun. So, ayan. So, masahin natin ito hanggang sa makabuo tayo na magandang dough para sa ating hopya dice. So, ayan. So, masahin natin ito guys kahit mga 1 minuto lang pwede na nga. Hindi naman kailangang makinis guys. Hindi naman kailangan ganon. So, binilog ko lang siya guys ng ganito. As usual, laging ginagawa ko. Kapag gumagawa ako ng ganitong hopya, ganyan lang. Tapos, kung gusto nyo po na uniform ang timbang or pare-parehas, timbangin nyo na lang po. Lalo na kung pambenta, pwede nyo siyang timbangin ng mga 10 grams, 15 or 20 grams. Ayan. So, tinansya ko na lang guys yung laki niya. So, para mas mabilis lang. Ganito lang guys ang ginawa ko. O, ayan guys. And then, ito yung ating palaman.
niluto. So, ganun din po ang gagawin ko dito. I-roll ko lang din siya, tapos ikakat ko. Para lang hindi maghiwa-hiwalay. Nag-dash lang ako ng harina para hindi din kumapit sa ating kneading surface. Ayan, para hindi siya makapit. Tapos, ikakat natin ito. Kung ilan po yung bilang nung pabalat natin, yun na rin po ang bilang nung palaman natin. Nakagawa tayo dito guys ng 23 pieces ng palaman at 23 pieces din po ng pabalat. So, sa pagpapalaman naman guys, ay ganito lang din naman. Oh, kadali-dali lang guys. Oh, diba? So, yan guys, ganito lang kadali. Oh, diba? Kung medyo maselan naman kayo, edi gumamit po kayo ng rolling pin. Ayan, ganito. Oh. Kasi pag gagamit pa tayo ng ganito, parang mas matagal pa siyang gawin. So, wag na lang. So, yan, palaman lang natin sa gitna. O, diba? So guys, ganito lang gagawin natin hanggang sa malagyan natin ng palaman lahat ng ating pabalat. So yan guys, nalagyan na natin ng palaman ang lahat ng pabalat. So, lulutuin na natin ito. Make sure guys na yung paglulutuan nyo ay flat lang nakawali, no? So yan, mahina lang po yung apoy dapat. Yan, mahina lang po apoy nito. Siyempre, balibalintongin nyo lang para maluto bawat side. Yan, mahinang apoy lang para hindi masunog. So, eto guys, luto na siya. Kasi guys, kahit hindi naman siya matagal luto naman na talaga yung palaman natin. So, yung pabalat lang yung niluluto natin. So, ayan guys, o diba, kadali-dali lang. O, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking recipe for today. O diba, sobrang dali lang naman gawin. Napakasarap nito guys, promise. Hindi po nagkakalayo ang lasa ni tipas at itong hopya natin. Kaya guys, pwede na kayong gumawa nito sa bahay lang, sa kawali lang. At pwede nyo po itong gawing pang negosyo kahit wala kayong oven. Pwede na ito sa kawali. At pag gumawa na kayo nito guys, ay itag nyo po ako para malaman ko rin po kung nakuha nyo po or naging successful po ang paggawa nyo. So sana po nagustuhan nyo ang vlog ko for today. Ang aking recipe for today. Thank you for watching guys. Bye!